Ang babaeng naghihintay sa Diplomat Hotel Malamig ang gabi nang magpunta si Carlo sa lumang Diplomat Hotel sa Baguio kasama ang dalawang kaibigan. Pabirong sabi niya, tingnan natin kung may multo talaga rito. Habang naglilibot sila sa lumang gusali, unti-unting nag-iba ang pakiramdam ni Carlo. Tahimik, sobrang tahimik. Walang hangin pero biglang gumalaw ang kurtina sa isang madilim na pasilyo. May tao ba? Tanong niya. Walang sumagot. Nang magpatuloy sila, napansin ni Carlo ang isang babaeng nakaputing damit na nakatayo sa dulo ng hallway, nakatalikod ito. May tao yata doon, sabi ng kaibigan niya. Kumuha sila ng litrato, pagtingin nila sa cellphone, wala ang babae sa larawan. Pero nang tumingin sila muli sa hallway, naroon pa rin siya. Mas malapit na, nagdesisyon silang umalis. Habang pababa sila ng hagdan, narinig ni Carlo ang mahinang iyak. Hik, 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 huminto siya. Hindi ba ninyo naririnig? Ang alin? Itinaas ni Carlo ang cellphone niya para mag-record. At doon niya narinig ng malinaw ang isang boses. Huwag mo akong iwan. Nagsimula silang tumakbo palabas. Pagdating sa sasakyan, napansin ni Carlo na may isang lumang litrato sa bulsa ng kanyang jacket. Hindi niya iyon pag-aari. Sa litrato ay isang babaeng nakaputing damit, nakatayo sa harap ng lumang gusali. Sa likod ng litrato may nakasulat, naghihintay pa rin ako. Kinabukasan, ipinakita niya ang litrato sa isang matandang taga-Baguio. Matagal itong nakatitig bago nagsalita. May mga kwento tungkol sa babaeng iyon, sabi niya. Pero ang mas nakakatakot, ano po? Tumingin ang matanda kay Carlo. Hindi raw siya nagpapakita sa lahat. Kung ganoon, bakit sa akin? Hindi sumagot ang matanda. Sa halip itinuro niya ang litrato. May bagong nakasulat sa likod. Carlo! Nanlamig ang buong katawan niya. Dahil ang litrato ay wala ron bago siya matulog. At ang pangalan niya ay bagong sulat lamang. Mula noon, hindi na bumalik si Carlo sa Diplomat Hotel. Pero tuwing malamig ang gabi sa Baguio, may naririnig siyang mahinang boses sa labas ng kanyang bintana. Carlo, hindi mo pa ba ako babalikan? Katang-isip na horror story lamang ito. Ang mga paranormal na pangyayari sa kwento ay bahagi ng alamat tungkol sa lugar.